Mayong buntag sa atong mga kaigsunan diha sa paminaw o nagalantaw nining mao nga pagsibya sa pulong sa Dios pinagi siyang ubos nga alagad. Na mangumusta usap ko kaninyo mga igsuon ning taknaa tungod kay bay-ubay na ka mga kadumingguhan nga di wala kita magkaibalik pa sa ato ang kasimbahanan. Apan mga igsuon, salamat sa Dios tungod kay niya nataron na ilalom sa gitawag og MGCQ, Modified General Community Quarantine. So nagpabilin gihapon nga dunay pulong quarantine tungod kay ang ato ang gikadlukan ug ang gikabalak-an nga pandemic or virus o kitawag COVID-19 wala pa gini matagaig sulbad. Hangtod karon daghan pang mga katawhan nga nakasinati ug naigo nini dinhi sa ato ang nasod sa Pilipinas ug mohinungdan mga igsuon nganong wala pa gyud fully kita gitugutan apan sumala sa kinauluhan dito sa Malacañang nagpakanaog na sila og guidelines na sa tanang mga dapit nga nailalom na ron sa MGCQ gitugutan na ta sa pagbalik sa ato ang mga kasimbahanan apan ubos sa pagtuman sa guidelines sumala sa ilahang gihatag sa matag kasimbahanan. So mainungdan mga igsuon ako magpaybalo usab nini nga takna mga igsuon nga karong Domingo karon nga adlaw mo yunta ang ato ang pagbalik usa ngadto sa ato pagbalik sugod sa ato ang simbahan apan mga igsuon wala pa ta makahimo sa pag pangandam tungod kay dunay dapat natong i-prepare sa atong mga kasimbahanan no sama sa gitawag nato og oathpad na dapat doon natay gitawag og tumbanan before ta mosulod sa ato ang iglesia. And then dunay limitasyon sa katawhan nga mosulod sa iglesia. Matud pa dito sa mandato 50% sa gidaghanon sa atong mga kaigsunan mao ra ang maka-abil sa pagsulod sa atong simbahan. And then daghan pa igsuon. So mo hinungdan nganong wala usa ta mo desisyon og himo og pagbalik karong adlaw. So sunod Domingo itugod sa Dios makahimo na gyud ta sa pagbalik sa atong iglesia apan ako lang ipadala kaninyo o ako lang i-text sa uban nato mga kaigsunan kunong sa mahitabo sa meeting ugma sa atong mga kaubanan din sa iglesia sa ngayon atong andamon sa atong mga panahon sa pagbalik sa panimbahon. Ug magpasalamat ko kaunay maigsuon sa inyong mga pag-ampo bisan tuod ug dugay-dugay na kita nga wala magkahimamat ug magkitaay sa naog-naong apan nagtuo ko nalipay ko maigsuon ubos o uban sa akong pagsalig diha sa Ginoo nga kamo kaunay gayod nga nag-ampo alang kanamo kay kami usab kanay yung nag-ampo diha kaninyo. O di lamang nga sa atong mga kaigsuonan sa Tagum Grace Gospel Church of Christ lakip na sa tanan nga nangaminaw ug nakadungog nining mong mensahe gikan sa pulong sa Dios nagisangon nga ni kanako usa pud na sa akong gipasalamatan pag-ayo sa Ginoo kay gitagaan ko niyag panahon ug higayon sa paggamit nini nga paagi aron makahimo pud ko sa pag sibya ug makahimo pud ko sa pagpambit sa pulong nga iyang gihatag kanako sumala pud sa kapasidad nga iyang gitugot kanako. Pusa maigsoon nagpasalamat jud ko tanan sa kaubanan ako mga pastors wala ko maka-mention ini kaniadto. Karon naka-mention ko tungod kay karon pa pud ni abot sa kunahuna mga kaubanan ako mga magbuhat kung asa man kining abot kining mga mensahe ako nagpasalamat sa inyong mga pag-ampo o ang uban nato mga kaubanan kung doon na may naminaw usab nga mga kaigsuunan nga dili na kato kauban sa simbahan apan nagpadayon sa pagtinguha nga makadungog sa o makakita o makadungog sa mensahe. Nagpasalamat ako kanunay tungod kay naamo nga nagpaluyo nining tanan ug labaw sa tanan akong gipasalamatan gyud ang Dios nga diin mo gitinubdan ining tanan nganong nahitabo kini nganong gitugot ni tungod kay duna siya yung mga maayo kayong plano. Ang Dios matud pa sa iyang pulong wala siya magtagana kanato nga kita magantos wala siya magtagana kanato nga kita mag-ilaid sa kalisod apan nagtagana sa igsuon aron tungod kay siya mahimayag nga pasidunggan. Ang igsuon ning takna sa kabuntagon dunay gipadayag ug dunay gipadala ang mensahe sa Dios. So nagtuo ko na sa kaunay ako gining gipadangat kaninyo nga kining mga mensahe maigso nagtuo ko nga ang uban kaninyo niini nakabati na pud. Ug ako pud nakabati na sad ko ni dugay nang may gayon pero sa matag mensahe maigso mahibulog manguta tungod kay ang pulong sa Dios iyahan ug pinagi pud sa giya sa balang espiritu tagaan gitag dugang mga mensahe igsoon mao gini ang atong kaunay gipangayo diha sa Ginoo.
Ug lima takna maigsoon sa di pa ta magpadayon atong dulo ng Dios mga itag kaalam ngadto kaniya. Kaning amahan nga langit no ning takna sa kabuntagon sa ubos yung pagtugot amahan nga kami Ginoo magpadayon sa pagpamuhat sumala o pinaagi niini. Salamat kay Ginoo sa adlaw nga imong ipadangat. Salamat Ginoo sa uban pagbantay kanamo nga nangaging mga adlaw mga bulan o sa pagsinati namo Ginoo sa pakakurat namo sa mga panghitabo Lord nga sukad ang mga hibaluan o na sinatian karon nakasinati mi Ginoo. Salamat kay Ginoo nga pinaagi niining tanan. Ikaw gyud nagpadayag sa imong pagkamayo. Ikaw nagatagbo sa imong panginahanglan. Ikaw Dios nagaligo nagalipay kanamo taliwala sa mga kalisdanan. Salamat Ginoo nga ikaw wala gyud magkulang sa imong panginahanglan sa matag adlaw. Sa hangin nga mong giginhawa Ginoo nga moy hinungdan nga kami karon nagpadayon sa paglungtad. Sa maayong panglawas ug kusog sa pagkaon sa adlaw-adlaw Ginoo. Bisan kami o Dios na wad ano pang panarbaho sa nangaging mga bulan ni resources sa among pagkinitaan na panlod wala gid ka magkulang kanamo. Salamat kay Ginoo. Salamat yung kayo nga ikaw nagsaad kanamo dili kami mo'y nagsaad kun dili ikaw nga mutaganan jud ka sa among panginahanglan. Lord, salamat kay Ginoo. Pipila na lamang ka adlaw mobalik na gid mi sa among mga panimbaho ni sa among kaiglesia. Pansumala Ginoo nga doon na kami nagsunod kami sa mga guidelines usab nga gikan sa kinahuluhan sa panggobyerno ng imong gitugutan ug imong gamit nga instrumento aron usab kami mapahiluna nga nining maong panghitabo karon nga naa pa gyud nagalungtad pa kining gitawag virus nga naa karon sa mga lawas sa mga katawhan nga nagapadayon sa pagtapot. Kami nagampo Lord nga ikaw na Ginoo, ikaw gyud magaproteksyon kanamo ini aron kami makapadayon pa sa pagpamuhat sumala sa imong kabuton. Lord, ning takna Ginoo, imong pulong karon pag-ausahan. Giyahay kami Ginoo, ikaw magadihog palihog nining mga pulong karon nga mong pag-ausahan. Nga kini amahan dunag pagpahiluna sa mga tag-usa ng kasing-kasing. Nga modangat kini sa mong pagmadasigon, malipayon nga magpadayon sa pagpamuhat sumala sa imong kabuton. Lord, kung doon na may mga sayop nga amo karon na nahimong babag sa among kasing-kasing mga ikami kapasayloan ng Dios. Pinagi sa pulong sa nahuna sa mga nabuhat. Ug kining tanang Ginoo mo kining gitugan gisalig kanimo. Pinagi sa ngalan ni Kristo Jesus nga among Dios ug manaluwas. Amen. Ang ato karong pagtukuranan maigsoon atong makaplagan o pagbasahon hina sa sulat ni Apostol Santiago no Apostol James. So kapitulo 1, bersikulo 2 ug ngadto sa bersikulo 8. James or Santiago kapitulo 1, bersikulo 2 ngadto sa bersikulo 8. Sa aming paagi igsoon ang akong ginagamit ang English nga version. Tong kay gusto pug ko nga magsige og basag English para pud practice po ning atong dila bisag di ta ka mao straight og English mga igsoon may na lang makabasa-basa po tag in English no. So dinha sa inyo mga Biblia tanawa igsoon bisan tuod og di ta magkapareha siguro og mga version og mga pinulungan apan ang unod ni igsoon ay sarag yon og atong hibaluan nga ang kini nga pulong gikan gini sa Dios. Madto pa niya chapter 1 verse 2. Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. So let it grow. When your endurance is fully developed, you will perfect and complete, needing nothing. If you need wisdom, ask your generous God, and He will give it to you. He will not rebuke you for asking, but when you ask Him, be sure that your faith is in God alone. Do not waver, for a person with a divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided, verse 8, between God and the world, and they are unstable in everything they do. Mo kini igsoon ang ato karong pagkakuhaan sa topic o uluhan sa atong paghisgutan mga igsoon. Sa akong gingon kaganina, familiar kay ini nga topic mga igsoon. Mo pud ding ako nakita mga igsoon, nibot na akong ipaambit kaninyo tungod kay nining hitabuan mga igsoon ug nining kasinatian sa pagpangalagad. Mao pud ni ako nasinatian sa panahon sa pipila pa lang ka mga katuigan sa diha nga ako ni balik sa pagpangalagad sa Ginoo. Ang topic na itong pag-isgutan may igsoon kining gitawag na to joy in hard times. Kalipay dinha bisan sa mga kalisdanan.
no? Joy in hard times. So familiar kay nato ang maong passage nga igsoon tungod kay kanunay nato ning madungog, no? Ang maong kapitulo, bersikulo. So nagisgot diri maigsoon sa lahi pod nga version mao gini ang kanunay nako madungog kaniadto. Verse 2 balikon ako maigsoon. Matod pa niya Apostle James, consider it all joy, my brothers. Kini akong gibasa karon maigsoon nga Bible, New International Version ni siya. Pero kining ako ang gigamit po diri sa akong notes o kini akong manual og sulat. Dito po na ako nigikuha sa lain po nga version. Tungod kay akong tinguha mga igsoon nga aron nga kung unsa man ang inyong version karon nga gihawiran o mga Bibles, at least maura ang maong tumong nga igsoon. At least ang bala ang espiritu karon magapamuhat man sa matag usa kanato. Okay, basahon ako mga igsoon. Matod pa diri, consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials. So ato makita diri mga igsoon kining pulong consider. Diri sa NIV, matod pa niya consider mao gihapon ang iyang gigamit nga pinulungan. So unsay but pasabot sa consider. So atong hibaluan nga ang consider o kaning pulong B kanang nampo tay babasa mga igsoon nga ingon nga be joyful. No? Sa ato pa, be joyful it means do na siya kitaw na to as a command, no? Kinahanglan magmalipayon, no? So ang tunada sa istorya mga igsoon kinahanglan nga murabag i-portion nimo ang kalipay. Pero kining giingon ni Apostol Santiago mga igsoon, matud pa niya consider. So unsay but sa consider? Sa to pa kinahanglan nato nga huna-hunaon, no? Ibutang nato pag-ayo pagpaluna sa atong mga huna. Unsa man gyud ni, no? So sa ato pa mga igsoon, matud pa niya, Apostle James is telling us to consider it joy when we encounter various trials. So nagisgot siya direct encounter, no? Kanang nagkarinlain nato mangsugatan nga mga pagsulay sa kinabuhi. Kanang itawag ng various trials, no? Nagkainlaing dagway, nagkainlaing hitsura, nagkainlaing pamaagi, basta kay kana maigsoon maabot sa tong kinabuhi nga consider nato nga kana mga pagsulay, mga lain-lain nga paagi. But unsay gingon niya? Consider it joy, no? Sa to pa hatagan nato og pagpahiluna o pagsabot nga kana siya kalipay alang nato. Okay. Matod pa niya, it is consider is different than be. Akong gingon kagina, we are not going to be joyful when we are struggling in the midst of a trial. So, muna na igsoon, nagpasabot nga sa panahon sa mga pagsulay, ato bang ipakita nga malipayon ta, no? So di man suro sa likwaot man suro tan-aw ng usa ka tawo nga bisan naa sa kapit-os naa sa kalisod. Unya makita nimo siya magsige lagi pud sa bahaka ug katawa. Murag dili man siguro sibo o dili siro haom sa kahimtang. Pero unsa may but pasabot ni Apostle James igsoon. Matud pa niya, he's not telling us to be joyful when we are hurting or struggling, but be consider it joy, no? So dunay kalainan, no? Uspon ako. Apostle James is not telling us to be joyful, no? Dili wa siya mag-ingon nga kinahanglan magmalipayon. But ang iyang giingon diri, matud pa niya, but to consider it joy. Unsay but pasabot may igsoon? It is a difficult thing to do. None of us enjoy trials in our lives. Wala may tao siguro nagmalipayon nga dunay pagantos, no? Nga makita nimo bitaw lahi man gining kalipay nga makita nato sa tao sama nang kalipay nga mura bag ka na makita nimo sa dagway nga wa magkulismaw tang naw kanunay yung smiling face kaayo nganuman makita ninyo siguro peaceful ang panimalay, wala sila problema nga una man gali problema pero wala nila huna-huna kay dunay dagkong mga panalangin nga abot silang kinabuhi. So simpre mihaom gyud sa ilang kahimtang. So we are not going to be jumping for joy and bragging to our friends that we are experiencing a trial. Dili na pasabot nga mura di nam siguro mayo, no? Madto kasi mo silingan imong pamirahon imong silingan. Ay naami trials ni abot. Lipay kay mi magambak-ambak dili na mao. Murag di na insakto ang kuan na ang pagpangisip ug ingon ana manggaling. So lahi ang tinguha o lahi ang tumong sa gisulti ni Apostol Santiago. So what is James saying? Unsa may but pasabot niya diri, no? Unsa man gid ang iyong gustong ipagawas? Nga maingon man siya, it is to consider it joy when we encounter various trials, no? Nagisgot ni mga kaigsuon sa gitawag nato og mga pagsulay sa kinabuhi. Kadaghanan kanato mga igsuon, mura bag kanang ipugos na nato sa pagpanabot
no, nga ang Dios ni allow nitugot nga na siyang makanakan nga kinahanglan ma-experience gyud og mga pagsulay. So atong tanawon maigsoon ang gisgutan diri. No, magsugot ta sa verse 3. Unsay giingon ni Apostol Santiago? For you know that when your faith is tested, your endurance has chance to grow. No? So ginahinay na niya og pasabot kay og dito ta permente mag-focus igsoon sa verse 2, murag di pa kay nato maklaro pero tanaw to maigsoon, no? James is saying, consider it joy, my brothers, matud pa niya, when you encounter various trials. Verse 3, nagisgot siya, knowing that testing of your faith produces endurance. Sa to pagsundo na di ay siya tumong, no? Nganong nga nag-encounter ta og mga various trials tungod kay sa verse 3 gitubag igsuon ang mao nga question or pangutana. Ngano man nga magkalipa nganong ato magikinahanglan nga i-consider nato nga ang kalipay diha sa panahon sa pagsulay. Sa nagkailaing pagsulay nga atong masugatan tungod kay verse 3 matud pa niya, knowing atong hibaluan that the testing ang mga pagsulay sa atong kinabuhi diha sa atong pagtuo mo produce dinhi siya og endurance. So sibot pasabot mo bunga dinhi siya og pagkanabang pagkamalaw tayon, no? Sama sa akong example ngatong miaging Domingo sa nagadala ko sa mensahe dito sa simbalay sa atong usa sa mga igsoon. Ang usa daw kakahoy matud pa sa usa ka expert sa pagdiskubre sa mga kahoy nga lig-on kaayo mga igsoon. Usa siya ka agriculturist. Pero dili man siya taga dinis Pilipinas. Nabasa na ko ang iyang kuan ba, ang iyang story tungod kay mo correlate dinhi sa atong mensahe. Ningon siya mga igsoon, nangita gid daw siya, nangita gid siya og kanang pinaka lig-on nga kahoy, quality sa kahoy. Diri sa ato ang pinaka popular na tong quality nga kahoy nga atong nasayran nara, tugas, gun sa paning mga kahoy. Basta ka mga gipanggamit ron nga mga furnitures nga mga lig-on kayo. Wa gyud lain ana is kundi kanang duha, no? Nara ug tugas ug katong mga daan na to mga kahoy kaniadto pero wala nga wa na to siya ron. Pero kining mga tawag og tugas ug nara murag mao gini sila ang pinakataas-taas og kwalidad sa mga kahoy nga giilan nato diri sa Pilipinas nga nindot gyud kaayo siya. Dito sa laing nasod mga igsoon, dunay nadiskubrahan kining mga usa ka agriculturist o usa ka forester, no? Kaya ang iyahang linya is nagdiskubre og nagtuon sa mga laing klase sa kahoy. Dito niya diskubrihan mga igsoon nga ang kahoy di ang pinakalig-on nga kahoy kadto na tanom o katong nagturok ngadto sa mga dapit nga kanabang makusog ka na hangin, no? Kaya nga naman ang kahoy daw matud pa niya, sa gamay pa daw na siya, samtang mag-experience sa permintig mga pagdagpas sa mga dagko kayong mga hangin, ang buti pasabot na naigsuon, kay kana ding yuta nga mo, kada ding ilang punuan, samtang magsigig uyog mga igsuon, ang gamot po na sila lom, magsigig po og tayog, sa to pa, muhumok ang yuta sa gamot nga ilang giturukan, magkaanam po og kalom, ang pagdulot sa mga gamot ngadto sa kinalagmang bahin sa yuta. Mga igsuon say buti pasabot, magadako ang maong kahoy nga kasinatian niya sa sige siya tuyaon sa dagko kayo o sa makusog kay nga hangin maigsoon, nagkasamot og kalalom pud ang iyang gamot sa pagturok ug pagsulod dito sa yuta. Ug ang resulta mga igsuon, ang maong kahoy mga igsuon sa pag-abot sa panahon nga siya hingkod ug kuana matured na siya, perting big-una kay ang kahoy mga igsuon, dito siya naka-prove, no? Nalimot lang ko sa lugar nga gihinganlan dito sa gawas sa nasod. Nagiilan niya mo to'y pinakalig-on nga kahoy. Kaysa diha nga iyang gi-research mga igsuon, ang history sa mga kahoy nga nung lig-on sila, kay di man kay usa ra ka kahoy ang nakita mga igsuon. Halos man tanang mga kahoy nga naturok ditong dapita nga kanabang ang klima nila kanunay kusog ang hangin, nakita nila mga igsuon nga grabe kalig-on ang mga kahoy tungod kay sa eksperyensya gikan sa pagturok sa mga kahoy sa gagmay pa hangtod pagdagko, kanunay silang ginahuros-huros sa hangin mga igsuon. So unsay ato makuhang aplikasyon na ni Migsoon. Sulusama kini karon sa gisgutan ni Apostol James mga igsoon. Matud pa niya sa verse 3, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ang maong kahoy igsoon sumala sa iyang pagtuon, naga-endure siya, no? Nagasugamak siya kanunay sa mga dagkang uros sa hangin. Apan igsoon wala ni makapahimo kaniya sa pagundang sa pagtubok. Apan kini igsoon misamot siya kaligon, misamot siya kagahi, misamot siya pagtubo mga igsoon tungod kay ang gamot sa iyang mga punuan nisamot pud og kutkot didto sa kinalagmang bahin sa yuta. Igsoon mo pud ni ang kinabuhi nato mga igsoon.
Sa panahon sa daghang mga pagsulay, giuyog tas mga pagsulay karon makita og igsoon kung unsa ta kalig-on sa atong pagtuo dinha sa atong Ginoong Kristo. Sayon ra kay igsoon ang pag-ingon mituo ta. Apan sa panahon nga dunay mga pagsulay igsoon, diha makita kung unsa kalig-on kini ang atong pagtuo dinha sa atong Ginoong Kristo. Matud pa niya, unsay unang gitistingan diri mga igsoon? Number 1 is faith. Matud pa niya, it is a test of our faith. Matud pa sa verse 3. Matud pa niya, so we are to consider it joy when we encounter various trials by knowing sa atong pagsabot o pagpamalandong na tungod kini ang atong pagtuo mauday ang gusto sulayon aron makita kung unsa kalig-on. How it can a trial test our faith? Sa unsang pagi nga mga pagsulay, musulay o hatag na tuo testing sa atong pagtuo. Trials measures our faith. Ang pagsulay daig suon mo measure dinhi, no? Musukod, no, sa atong pagtuo. Di lang kay matud pa ni Apostol Pablo, no? Mingon sa dito sa Pilipos, di lamang kay igo ta mo tuo sa Dios kun dili matud pa niya kinahanglang mag-antos pud ta sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Mga igsoon ko sa Ginoo, unsay iyang ingon diri? How can a trial test our faith? Trials measure our faith. Any person's faith can be measured by how much they are willing to sacrifice or bear for it. So, siyempre, pag sa diha nga nakailata sa itong Ginoong Kristo, daghang kay tag ipangsaad sa Ginoo. Nagbuhat, naghimo tag mga commitment, igsuon, bantayan nato na. Kaysa matag commitment, matag panaad nato sa Ginoo, ang ato ang kaaway na mina po na siya. Mangita siya pagi, no? Mangita siya pagi nga atong sulayan kung unsa ginang atong gibuhat, unsa ginang atong gibungat ngadto sa Ginoo. Diri mga igsoon nakita nato. Matud pa niya, palikon ako, any person's faith kanan ta nga dunay pagtuo sa Dios, i-measured ginapinagi sa pagsulay. Unsa ta ka willing, unsa ta ka taas og sakripisyo, no? Unsa nato gunitan kini atong pagtuo din sa Dios. Dunay usa ka pastor, matud pa niya, akong gi-quote kini nga pulong gikan sa pastor. Christians are like tea bags, no? Ang iyang gihulagway ang Kristohanon sama kuno sa usa ka tea, kanang tsaa ba? Kita man tanan siya nga mura siya nay bag-bag gamay niya bitay-bitayan nga nahikot, no? Nga inigbutang nimo sa imong tasa, kinahanglan magbitay pud tong iyang hikot para dili maunlod tanan, no? Madod pa sa usa ka pastor, Christians are like tea bags. You don't know how strong they are until you put them in hot water. Tinuod, no, di ba? Kung atong tanawon ka ng tsaa, murag ang ihang tila is ligon, no? Murag makaingon ta, dili kani matunaw ini abot na sa kanang init tubig. Pero sa diha nga imo din ang ibutang maigsoon, di ba? Imo na siyang alsa-alsahon, dili nga bungkag maigsoon. Pero tanaw nimo ang tila, nipis kaayo, no? Makahunahuna ka, makagwanta ka ni sa kainit sa kape o sa kainit sa tubig ug libi nagikan sa bagong nabukal ni bukbo nimo dahil dito sa imong baso nga na dito ang tsaa o binba ang tsaa wa pa nimo gibutang diha pa nimo gitunto ag diha pa nimo gituslob sa diha nga nakabutang ng init tubig. So sa diha imong ibrebiraw na igsoon nakita nato na igsoon tinuod gyud diha nato ma-prove nga ang iyahang materials na igamit proven ang tested nga dili kiday sa malanay sa panahon sa kainit. So ang ato din kinabuhi may igsoon tama pod ang git-quote sa ka pastor. Ma-prove ang atong pagtuo, pagsalig ug willingness sa pag-sacrifice atong pagpangalagad sa diha nga atakihon sa nagkalaing mga pagsulay. Haom kayo ang gisgutan karon nato may igsoon sa panahon nato karon. Niagi naman gyud ang gitawag og lockdown, niagi na gitong crucial jud kayo nga moment sa atong kinabuhi mo pud ang topic nako kaniya kagahatong niaging Sunday sa ato ang pag sibya sa pulong sa Dios. No? Crucial moment. No? Kanabang panahon gyud nga ding grabe kayo ang mga pagsulay sa atong kinabuhi. So people pay attention to you when you call yourself a Christian. No? Usa ni ka testimony mga igsoon ba? Nga din sa atong kinabuhi, ang mga tawo nga naglantaw kanato, pag mahibalo sila nga kita mga Kristohanon o mga alagad sa Dios, ang pagpanglantaw sa mga tawo hataas kayo. O daghan silang gi-expect sa matag usa kanato. Tinuod na mga igsoon. No? Matud pa niya, people pay attention to you when you call yourself a Christian. They want to know what is so different. They want to know what the big deal is. So mo ni ilang mga pangunahuna, unsa daw kalainan nila ngani sa uban? Unsa pud ilang kalainan ngani nato? Tan-aw na gid anay. Tan-aw gid lang ila ato ang mga outward appearance. Manglantaw gid sila dayon sa atong panagawi,
sa atong sinultihan. Gusto nang bahin nga makita nila sa atong lawas. So, observer kay na sila sa atong kinabuhi. So, pay attention na sila. No? Maminaw gina sila si mo. Siguro si imong mga pinulungan. No? Magbantay sila. So, yun ani pod ang ginaatubang nato mga igsoon. Di lang kay nagatubang ta sa mga pagsulay nga usahay kanang minguntang unexpected mo pa sa atong kinabuhi. But kining mga tao nga naa sa atong palibot, no? Nga naglantaw sa atong kinabuhi. Labi na mailan ta nila nga lagad ta sa Dios. Mailan ta nila nga seryoso ta nga lagad sa Dios. Unya magpailagid ta nga kita mga Kristiyano. Igsoon, usa nga punto din ha, tinuod na mga igsoon, no? Di pay attention to you when you call yourself a Christian. Bantayan nato ni igsoon, no? Kay daghan biya pun mga tao ro nga hingandan pud sa ilahang kinabuhi nga sila mga Kristiyano. Apan subo lang maigsoon kay nakita sa kinabuhi nga dili gyud haom sa ilang gibuhing pulong. They want to know what is so different. Gusto nila makita unsa may diferensya ani nila. Unsa magikalainan nila? Nganong gitawag mo sila mga Kristiyano? Nganong gitawag mo sila lahi pod, no? So ana ang ilahang comparison nga makita, no? Sunod, they want to know what the big deal is. Unsa man gidako kayong mga gusto na itong mahibaluan diha. Trials prove our faith by attack o by the trials prove our faith and attract others to Christ. Usa day ba igsuon nganong gi-consider ni o nganong gisulat gini ni Apostol James tungod kay ang pagsulay di ay usa ni siya ka elemento nga makita sa mga katawhan nga nagsud-ong nato to prove kung unsa dayta itandi nila sa panahon nga naang mga pagsulay may igsuon. Okay. Atong tagaan og gamay balik sa pangitabo. Pagsugod gid sa lockdown, di ba murag nalisang ang mga tao. Puros gyud dako kay pangutana mabuhi pa katani. No? Di ba? Kung atong tanaw ng mga testimonyo sa mga tao, unsa ka among kaunon? Unsa ka among pagpanarbaho? Unsa mong ipalit kay wa na may kwarta? Ug mopalit manggaling minaw na may kwarta, asa pa mo ipalit kay sirado na? Makalahutay pa katani. O karon pagbalik na hinay-hinay, daghan pa man gyud wala gipabalik. Kay gihinay-hinay man gyud sa pagplastada sa atong gobyerno. Di ba daghan kayo karon mga puros pangutana? Doon ako'y nahibalag na usa ka bindor diri sa Tagum. Namatod pa niya, suko siya sa atong panggobyerno tungod kay nganong wala daw sila giplastar sa ilang panginabuhian. Kay kung magdugay daw, mga matay na gid ang pamilya. Matod pa niya, dapat daw ang atong gobyerno pahiluna gid sila ha kay ibutang daw sa plastada nga daghan pong tao nga gusto mamalit sa ilang produkto. So, sa kuha siya nagyango-ngo mga igsoon, no? Siya ingon unsa man atong gobyerno, pamatyon man ta nila. So, ingon ana ang iyang pagpamlandong. Kay nga naman, wala gid siya makasabot. Unsa day ang nahitabo. No? So, mga igsoon, dinha sa atong kinabuhi, mas kuyaw kayo ang pagpanglantaw nila. No? Nga naman, tungod kay, diha nila ma-prove panahon sa pagsulay sa atong kinabuhi. Unsa pud ta nga mo react. Diba? Trials prove our faith and attract others to Christ. When we suffer and are experienced trials, others can see that strength of Christ in us. Usa din siya makita may igsoon unsa ta kalig-on sa panahon nga dunay pagsulay. Di ba? Kung atong normalize ang panghuna sa kuan pud nga panghuna sa tao, mingon nga tanawa sila mga Kristohanon mga pero sige man sila bagot-boto o matagay, no? Mingon sila nga ang Dios mo provide pero nganong nagsige man ilaid sila, magsige man sabay-sabay manggihapon lagi nga mo protesta sa gobyerno kay ingon ani pamagi dili maayo. Siguro ingon ana nga mga panghitabo nga igsoon. Igsoon usa na siya sa panghitabo nga ipakita kung unsa ta kalig-on sa pagsulay. They say that our faith is a living reality. They are drawn to Christ. Maupod ni ang usa ka paagi igsoon nga makadani sa atong mga kaigsuonan nga wala pa kang Kristo. Nga nakita nila unsa ta kalig-on panahon sa pagsulay. Unsa ang ato ang reaction, unsa atong application panahon sa pagsulay. Igsoon ani day ang pagplano sa Dios sa atong kinabuhi. Ikaduha, unang atong makita gina, it is a test of our faith, no? Sunod ikaduha, it will produce endurance. Mo tong gisgutan no sa verse 3. When trials, persecution and temptations are overcome, our faith is made stronger and sharpened with patience. Yes, tinodi. No?
Unsa daw? Sa diha nga ang mga pagsulay mabot sa atong kinabuhi, persecution. Kini persecution igsoon murag medyo kuan na ni, kanang medyo grabe-grabe na ni. Mahitabo na ni karon sa ubang mga kanasuran. Nga daghang mga Kristohanon karon nga gipang persecute na sila. Wala sila gi-persecute sa pagkaon, but gi-persecute sila silang kagawasan. No? Nga na sila pwedeng mo-apil-apil sa mga unsa pang kalihukan, but persecution sila maigsoon nga pinagig dagmal, pinagig sakit sa panglawas, physical kuan na ang ilang sistema. So ang uban is no, temptation, no? Mga tentasyon sa kinabuhi. Ug kana igsuon nga mo-welcome na sa usa ka tawo o sa mga Kristohanon unsay mahitabo. So ang pagtuo maigsoon is made stronger and sharper. Ang unsa daw mahitabo, ang atong pagtuo mahimong lig-on ug mas hait, no? Hait kada bang kuha na kaayo, kanang sharpen na kaayo, binaid na kaayo. Naging bitong sundang, nagibang kaayo ug mabaid na piting haita. So nagibang na tungod sa mga grabing mga gipanggamit nga pangtigbas ang piting dahi ang mga elemento. Ang atong kinabuhi sa matag sundang maigsoon. May panahon nga mga gibang ni atong kinabuhi. Nagdili maay tan-awon sa tao. Pero tubangan sa Dios, igsuon gitagaan tagbili. Kay nga naman mga anak ta sa Dios. Apan sa diha panahon sa mga pagsulay, gibalik og kahait ang atong kinabuhi sa pagpamuhat nga igsoon. Although our faith is strengthened, we must not think that when we conquer Satan once, that the battle is over. No? Na may usahay nga panultihon nga makalingkawas sa mga pagsulay, muna siya nga na-conquer niya ang yawa. Igsoon atong hinduman nga si Kristo sa panahon nga siya dito gitintal siya was kamingawan. Wala sa lungis kayawa may igsoon. Kapila man siya gitintal may igsoon. Katulo. Sa una wala, sa primero wala sa lungi. Ikaduha hangtod si katulo. Ngano man tungod kay dili kuan po ni ang atong kaaway. No retreat, no surrender po. No. So unsa ta kalig-on may igsoon, nangita po siyag pagi. Unsa po siya kalig-on mo tintal sa atong kinabuhi, no? Matod pa sa Luke chapter 4 verse 13 ug Matthew chapter 4 verse 11, no? Sa diha na ikatulong higayon nga ang yawa mi tintal nga to sa kang Kristo apan wala gini niya madala tungod kay ang gigamit nga panagang sa Dios, ang pulong mo sa Dios, no? Ug matod pa dito may igsoon sa pinulungan pa sa mga inato ang pinulungan, no? Surrender sa Satanas kay nahotdan sa bersikulo, no? Kini daghang bersikulo may igsoon surrender ang yawa, no? Nagtuo siya bang sa Kristo, wala man memorize daghang bersikulo. Nagtuo Satanas nga nagsalig siya nga doon na siya tulo ka bersikulo, mura na siya og kanang hunahuna niya pertinent niyang brayta. So usahay dito magsalig igsoon nga daghang tag bersikulo, no? Kay atong kaaway nag-memorize po ng bersikulo. Okay, matod sa verse 4, unsa ang verse 4 padayon ta maigsoon. So let it grow, no? Magpadayon ni sa pagtubo. For when your endurance is fully developed, so kini nga atong pag-antos maigsoon ug atong pagka-porsigido mag-develop din siya, magdako, no? Matod pa dinhi, it will sharpen and stronger ang atong pagtuo. You will be perfect and complete, needing nothing, no? Ang say atong makuha diri maigsoon. Matod pa niya, endure until your testing is over, no? Buti pa sa maigsoon, kinahanglan ato gining labangon. Ngano man, tungod kay si Apostol Pablo dito sa Romans chapter 8, nagiskot sa dito, no? Nga dili kay kita ra ang nagatubang ani. Na ang Dios naguban nato. Matud pa niya, dili ta niya tugutan nga ang pagsulay nga bot sa tong kinabuhi, dili nato masarang o maigo nga dili maatubang nato ni tungod kay ang Dios mao'y uban nato sa pagsagubang nining tanan. Muna hinungdan igsuon ang Kristohan way kapildihan. No? Mapildi man ta sa ato ang panghuna-huna nga ganabang murag ingon mo ta nga kay ang moingon mo gutog daog kanang yung ruhay ang kinabuhi o party kwarta na kang kwarta. Murag ana ba? Dili. Midaog ta nga bisan ng atong kahimtang ingon ani ta madaugon ta kay nganuman si Kristo na anadaan sa atong kinabuhi. So sa panahon sa pagsulay diha i-prove sa Dios kung unsa siya kagamhanan sa atong kinabuhi nga gisaad niya kanato nga siya magalig-on kanato. So unsay gingon niya sa verse 4, no? Let endurance have its perfect result so that you may be mature and complete, lacking in nothing. But pasabot, endure until your testing is over.
what would have happened of Christ if never went to the cross? Unsa pagkaha kung si Kristo wala mag-anto sa cross? Okay, ato pong ibalik dito sa panahon ni Kristo. Unsa pagkaha kung si Kristo wala po mag-antos? Makita ka nato ang kadaugan sa Dios. Makita ka nato ang kadaugan nga si mapanhaw sa mga patay. Igsoon, usa to kahulagway. Nga bisan sa kamatayon igsoon wala makapugong sa Dios. Bisan ang kamatayon ulubnganan igsoon. How many feet gikan sa babaw hangtod sa ubos, wala gini makapugong sa gahom sa Dios. Ug mo hinungdan igsoon nga gisaad sa Dios kanato nga sa panahon nga kita mga matay pagabanhawon ta niyang gikan sa lubnganan. Igsuon, ikaw ako banhawon ta niya sa pagabot ni Kristo kung kita makasinati magkamatay. So mo ni ang hinungdan mo igsoon. What we do if we do not have this view of things, nga ito makita sa verse 5, no? Sa gingon sa verse 5. Ato pa niya, if you need wisdom, ask your generous God and He will give it to you. He will not rebuke you for asking. So nagisgot din about prayer, no? So asa man ta manginhanan og kaalam? Di ba sa Dios? Ato pa niya, ask God for the wisdom. Mo tong ingon sa verse 5. If you need wisdom, ask our generous God. Mangayo ta ngadto sa atong Dios nga manggihatangon. Ngano man sa panahon sa trials mga igsoon ug mga kalisdanan, dili gikinahanglan diri ang atong pagka sana kana mingon ta ba nga tested and proven. Dili, we need God's wisdom. Ngano man kini ang kalaban mo nato igsoon sa panahon sa crisis, panahon sa mga panghitabo nga dili nato hibaluan. Kanang mapanik bitaw ta. Kanang pulong makuratan ba. Okay. Nganong panahon sa mga kalamidad na mga sunog, wala man nag-expect usahay, mukalit lang. Pero nga tingala ka may igsuon. Kanang refrigerator nga di maalsa og upat ka tawo, maalsa ng duha o sa ka tawo. Kanang balding dagko kayo nga di maalsa og duha ka tawo, maalsa raw sa ka tawo. Tungod na sa imong kakurat mo igsuon. So walay tawo nga dili makuratan. So mo ingon niya diri. So sa panahon sa crisis o panahon sa pagsulay igsuon, we need God wisdom. Dili pwede nang atong wisdom mo atong gamiton diri. Ano man ang atong kaaway diri igsoon duha. No? Ang atong kaugalingon ug kanang ato ang kaaway nga maong yawa. Kay usay mo salita sa kaugalingon, kaya nato na. Kana lang. Ay, daghan tag pundong bugas diri. Bisan pag 5 ka tuig way mag-lockdown kaya nato na. Usay nga na biya ta. Nga na ang konsepto sa tawa. But diri maigsoon nagisgot gid si Apostle James. Kay nga naman nagisgot siya sa mga pagsulay. We need God's wisdom, no? Matod pa niya. Many times we understand that we need, no? And we go to get it from but fail to act on what we know. Sometimes igsuon mo puni ang kuno na sa tao, no? Masalaag ang iya pangunahon asa man ko mangita ani, no? Asa man unsa may akong gusto buhaton, unsa may akong planuhon. Nga na nga pagi igsoon nagpasabot na wala ka nang ginahanglan og wisdom sa Dios. Imong gitugutan nga imong kaugalingon ray magplano, ang imong gitugutan nga imong kasing-kasing mo imong padakuon nga imo na makaya nato ni, no? Igsoon, we need God's wisdom. Matod pa ni James, James is speaking about prayer, no? Nagisgot gid siya og prayer. Pag-ampo igsoon, abi nyo igsoon panahon atong lockdown, no? Pag-abot gid ni atong crisis, nahitabo diri sa atong nasod. Nagunaw na ako nga unsa ka ang plano sa Dios. Ngit minaw ko sa palibot, wala daghan kay mahungihong nga di yun nimo ikalipay. Kaya nga naman puros negatibo, kung sa nakataani. Pag ingon declare nga ani pila ka kuan na nag-sit up na og pizza nga ana patay tugutan makagawas manggali pero daghang mga precaution. Unya pagbalita pagid sa TV, mga radyo, mga internet, daghan na kay nangamatay ana, mukalit lang, pasat-pasat ang mga patay dito sa laing nasod. Siyempre igsuon makuratan juga. Pa, unsa man ni? No? Kay siyempre daghan naman day nangaging mga virus diri sa atuang nasod sa una ug sa loban pag nasod pero dili sama yung nani. No? Nakitang tanan na kuan gyud na okay kita tanan tibok kuan kanasuran sa kalibutan tungod niini. Igsuon panahon sa crisis o panahon sa kalisdanan matud pa ni Apostol Santiago, we need God's wisdom and by prayer.
kinahanglan nato magampo igsoon. Ato yung tawagon ng Dios. We should not be praying so much for the removal of trials, persecution, and temptation. No? Dili di mo tinguha sa itong prayer nga, Lord, kuhaa gining mga sakit. O naigipangampo ron. Tanggal lagi ning mga sakit, tanggal lagi ning virus. Igsoon, we need to pray in like this, but we should be praying for the wisdom to make the right use of them. Antong panahon na maigsoon akong pagampo, Lord, unsa man ang imong plano, ang imo gyud kahubuton nga matuman. Wa jud ko laing balik-balik kung pagampo igsoon. Lord, unsa man ang imong plano ini? Mo na magbalik-balik ko pamalandong sa pulong sa Dios. Wa naman jud ko laing gisaligan ang pulong sa Dios. Then magampo, Lord, unsa man ang plano? Imuha gining kahubuton. Imo man ang gitugot, nag-ingon imong pulong, do na kay giandam nga lutsanan. Pero ang lutsanan, dili diha dayo karon unsa man, di ba? Lipay na ta igsoon kay makabalik na tagsimba. Pero gitawag na sa atong gobyerno new normal. Nganong new normal tungod kay dili pa gyud siya normal, no? Tungod kay naa pa ang hulga, wala pa matagaig solusyon ang maong virus. Basig maingon ta nga wa man koy gibati. Unaw na to nga ang virus karon duha ka buok ang bantayanan. Tawag lang symptomatic or asymptomatic. Ang asymptomatic ron may daghan. Ano unsa nang asymptomatic? Wala kay makitang sintomas siyang kinabuhi o siyang lawas. Matingahan na lang ka. Siguro nagdikit-dikit mo sa diha nga murag nangatsi gamay. Nya murag simunahon na normal ang atsi. O nya wa ka magpismas, siya pud wala pud. Wa pud ka mo distansya. Pag uli sa balay, mura lang kang wa pud. Matingahan na lang ka murag lain na pamati. Dito na. So muna hinungdan maigsoon nga sa atong panimbahon. Muna nga wa gid ko magapura. Nga mo sugod ta sa atong panimbahon tungod kay we are after of our health. Ug mingon ta igsoon kitang tanan dili, kitang tanan nangandoy man gyud makabalik sa pagsimba. Pero igsoon abi ninyo, ang Dios pud naglantaw pud sa atong panglawas. Sa kita bayang hinungdan nganong ang tao pud may agom pud sa mga problema sa panglawas tungod kay mura bag na to pangalagad bitaw ni Ginoo. Yes, wala may supak ana. Pero hundo man nato ang pulong sa Dios. Nag-after pod sa atong panglawas. So, ang atong gobyerno gigamit man nga instrumento. Di ba? Roma kapitulo 13. Gipanalangin sa Dios ang atong panggobyerno. Umingon ta nga ang atong presidente di man na kuan, wa man na mo ilag Dios. Nila na Dios. Ingon ba siya sa iyang atong mga speech niya kaniadto nga tabangimig ampo nga ang Dios mo proteksyon sa mga katawhan. Kung wala na Dios, di na siya mga anak. Na siya Dios, pero di lang sasama na to di lang sasama na to pamagi. Gigamit siya sa Dios. Kung hinungdan bitaw, unsa man ang iyang pangpanglantaw sa tao. Kung sugot siya, nga muundang mo hawaha siya sa pagka-presidente basta ang iyang gusto nga mas safe lang ang Pilipino, ang katawhan sa Pilipinas. O di pa siya leader, nga saktong leader, dili mo na yung pinulungan. So kita mga igsuon, tako man tagpagsalig sa Ginoo. May balo man ta nga kanay atong lawas madugta man, pero di nang pasabot igsuon kay abi na mubalik man ta og maluwas man ang atong kalag dito sa langit tong dapit. Igsuon, gitagaan tas pagtugot nga maglungtad pas kalibutan kay dunay plano ang Dios. So muna hinungdan mga igsuon. So matupad dinhi ang unod sa atong pagampo is we should be praying for the wisdom, no? Ay napata sa wisdom karon sa verse 5. Ang kaalam sa Dios nga atong gitinguha tungod kay gusto nato na makabaton tag kalig-on pinagi sa kaalam sa Dios. Nga di nagpasabot nga sa panahon nga naay mga pagsulay, gusto nato, Lord, kuha din ang pagsulay sa among kinabuhi. No. Dili, ang atong prayer is tagaan tag wisdom sa Ginoo nga makasabot tag unsay plano sa Dios atong kinabuhi panahon sa pagsulay. No. Okay. Diba kasagaran atong kuan moabot sa panahon, no? So, unsay giingon diri gi-describe sa Dios? Unsay gi-describe ang Dios diri matud pa ni Santiago? Matud pa niya, unsay giingon niya sa verse 5, no? If you need wisdom, ask our generous God. Ginganlan niya ang Dios og manghitagon. Ngano man, matud pa niyo? Nganong gitawag siya og manghitagon? Because matud pa niya, He will give it to you. No? Wala maingon sa Santiago diri nga ask God, ask the generous God. No? Maybe He will give it to you.
No, it is a positive words, mingon siya. Mato pa niya, who gives to all generously. Muhatag siya igsoon, no? Muhatag siya glotsanan. We can see that he is not only a generous in the quantity of wisdom, di lang kay siya naghatag natong hilabihang kadaghang kaalam, but he gives also a generous, no, to all. Di lang kay kita di ay ang gitagaan niya, no? Bisa ng mga tao, kabantay ka, kabantay tayo igsoon. Kita ang nagsigampo na makabaton ta kalig-on ug makasukol ta ani o makalingkawas ta ani pagsulay nagtuo bali ta igsuon nga kita ray gitubag sa pagampo. Tanawa yung mga silingan. Mingon ta nga kita ray nagsigampo. Kana sila. Umingon ta sila wala magampo apan ang panalangin sa Dios, ang pagtagana sa iyang pagkamanggitagon, di lang kay kita ang napiktuan, hasta yung mga silingan. No? Dili sa mong part. Pitig kung ampo igsuon nga wa gyud untay mapiktuhan sa maong sakit. Gitubag na igsuon. Diri sa atong syudad sa Tagum City. Pilar may atong record diri karon. Murag duha pa. Sukad gis pagsugod. No? Isa ra taga-Tagum. No? Igsuon ato bang pamalandungan pag-ay. Ang kayo sa Dios wala magmatter na kay kita ang mga iyang mga kanakan, but tungod na sa atong wisdom o kaalam nga atong ipangay sa Dios ug ato kung pinagis tong pag-ampo, we are praying to God for His generous ways nga di lang kita ang benefits kundi apil ang tanang katawan. Di ba? Tanawa igsoon. We can see that He is not only generous in the quantity of wisdom He gives, but He also is generous in who He gives to all. Tanan, iyang hatagan. Sunod, God is merciful. Nganong kinahanglan pangay wisdom niya to through prayer? Because God is a generous God. Sunod, God is a merciful God. Asa man ito mabasa may ikson? Kanang may pulong ito siya, without criticizing, walay kasaway. When God gives you this wisdom, He does it with mercy. Sa ito pare, paghatag niya kaalam na ito igsoon, gihatag niya tungod sa iyang kaluoy. Anong maluoy man siya tungod kay kita iyang makanakan. Ihatang mga kanakan may igsoon. Muna nga dili sa pwede nga di gyud mahatag. Muna hinungdan, kinala mangayo kita niya. Muampo kita niya. Okay. Sunod, verse 6. Matod pa niya? Verse 6 to 8. But when you ask Him, be sure that your faith is in God's alone. Do not waver, for a person with a divided loyalty is as unsettled as a wave of the sea that is blown and tossed by the wind. Okay. Kung saan require sa atong prayer, matod pa niya, no doubt, dili magduduha. No? Kung sa gingon niya sa verse 6 to 8. So, we must ask in faith. Kinahanglan mag-ampo ta uban sa dakong pagsalig pinagis pagtuo. Verse 6. Ask with knowing that God can and will give you the knowledge you need to persevere and endure through your specific trial. So, knowledge, kinahanglan tag kay balo. Sunod, matod pa niya, in verse 7 to 8, we must not doubt. Matod pa sa versikulo 7. Kaya nagisgot siya diri. Sa verse 6 na, do not waver. No? Dili kinahanglan magduha-duha. Ang iyang gigamit diri nga example is sama kuno so sa kabalod dinas dagat nga kung asa ang hangin dito po padung ang balod, no? Asa giduso sa hangin ang dagat dito po ang balod. In verse 7, such people should not expect to receive anything from the Lord. Their loyalty is divided. Amo di hinungdan, no? Nganong dili ta ka-expect og tubag sa atong prayer is sometimes our loyalty is not of the Lord. Nga dili ta loyal sa iyang presensya. Matod pa niya, when we do not ask in faith, we are allowing the worries of the world drive us one way. Muna hinungdan nga dunay mga pagkabalaka. Tungod kay pag-ampo na to usahay, dili pinagi sa tong hugot nga pagtuo sa Ginoo. Mo hinungdan nga i-allow sa kalaban na to nga maong yawa nga ang kalibutan mo'y mutuya-tuya na to sa panahon sa pagsulay. No? Antos the other way causing doubt. Mo hinungdan nga magduha-duha ta diha sa gahom sa Dios. Okay. We must be able to distinguish trials that are in God's will from the trials that is bring ourselves. So, kinahanglan ma-distinguish nato nga kining pagsulay gikan ba pagtugod sa Dios or gikan pud sa ato ang hinimuan o sa ato ang binuhatan. Kinahanglan masayod ta ning so. Asa nato masayra ni? By God's wisdom. We bring suffering and persecution upon ourselves. So, unsang paagi nga
kita ra pud nagagikan sa tuwa nga atong pag-antos. Siguro number one diha is breaking the law of God. Gisuway nato ang balaod sa Dios. Gisupak nato ang gusto sa Dios. Kana bitaw naiplano ang Dios ang kinabuhi. Nahibalo ni jud ka kay anak ka sa Ginoo. Kita mga Kristohano, ang Dios kanoy nagsulti nato. Sa unsang pagi pinagi siyang pulong. Nya karon di ta magsige og basa sa pulong sa Dios. Sato pa wala na ka maminaw unsa gusto sa isulti sa Dios. Nasa gusto igsuon nga gusto tang masayon apan iniglik nato ba. So mahinungdan nagagikan nato ang ato ang pag-antos. Doing evil things, nagahimo gyapon sa mga daot nga mga butang, mga pagpamuhat nga sukway sa kabuton sa Dios, nag-uyon sa buhat sa kalibutan. If a person violates the law or harms others, they deserve to suffer. Yes, tinuod na maisog. The believer should not suffer. Doon na yung butang ang mga Kristohanong dili mo suffer. Like murder, di man ta mo patay, nga naman, nasayad man ta. Nga kana, dakong sala atubangan sa Dios. Then, ang Kristohanong dili po musuffer sa iyang pagkakawatan kay ang Kristohanong di na maginamangawat po. Doon na ba mga Kristohanong nga mangawat? Yes, siguro mangawat og oras sa pagsimba, sa pagbasa, Biblia, o pagampo. Diha ta kawatan, pero ingon nga kawat sama sa gisulti din as napulo kasugo, di na mahimo sa Kristohanon. No? Di siya mo suffer. But, unsa gingon niya, the believer, keep on doing, no? But keep on doing good and commit yourself to God. Muna ang usa sa encouragement nato karon. The believer suffering is in the will of God. Daghang mga paagigsoon nga pagsulay nato. Pinagis pagtugot sa Dios. Nga naman, tungod kay nasayod ang Ginoo nga sa panahon sa pagsulay, diha ma-prove kung sa gitidako ang atong pagtuo pagsalig niya. Is either glorifying the name of Christ and purifying the life of the believer by the suffering. Kay sama ta sa usa ka bulawan ba nga grabe kayong kalayo asitiling pitig yung kahait sa iyang kainit. Diha ma-prove kung unsa kita katinuod sa atong pagtuo pagsalig sa Ginoo. Di nagpasabot maigsoon nga kung dili makita nga dili ta tinuod. Daghang mga consequences maigsoon yes tinuod. Kay nga naman, nangita ang Dios ug tinud-anay nga mga tao nga mosalig niya ug mga lagad kaniya. So dili ni kinumidyahay nga pagpangalagad igsoon. Panglangit ni nga atong pagpangalagad. Dios ni nga atong gilanggaran nga gamanan nga nasayon sa tanan. So we cannot play with dili ta pwede dalaan nato ang Dios. So therefore, the believer must do two things. Do not tayo baton igsoon. We must keep on doing God's will. Ato ginisundon ang kabuton sa Dios. No? He must commit himself to God. We need to commit. Igsuon, kung nalimtan man imong commitment sa Ginoo, igsuon i-renew ang imong commitment ngadto sa Ginoo. Balik yutas pagkamadasigon sa pagpangalagad. No? The word commit means to deposit, to entrust into the hands of trusted banker or friend. Ang bot pasabot diri sa commitment maigsoon sama kuno kini sa nag-entrust ta sa atong salapi dinha sa bangko. Nisalig mga itang ang taga-bangko mugunit sa atong salapi unsa paghakon ang atong gisaligan og igsuon ng atong Dios na may tag-iya og creator sa tanang butang sa kalibutan. Lakip ng atong kinabuhi. Igsuon mao ni ang akong bilin sa atong matag usa karon sa di pa kita matapos. Usa ka pangutana maigsuon, are we committing ourselves to God? Ato ba ning gi-commit ba gyud ang atong kinabuhi or may commit lang ta sa panahon nga haruhay ang atong kahimtang? Igsuon whether in the trials, in the good times, o sa panahon nga kita, maayo nga atong kahimtang. Igsuon atong i-renew gikaw na atong commitment nga sa Ginoo. Dili ta sama atong istorya bitaw nga kinabuhi sa commitment o contributing, lahi man ning contributing o may committing igsuon. Sama atong istorya atong usa ka manok ug usa ka baboy. Ang manok pwede siya makakontribute siyang itlog o kanang iyang bunga sa iyang initlogan. No? Di ba ang manok ug mangitlog siya daghan kay sa itlog, pwede niya katuray i-donate niya o i-contribute niya. Pero ang baboy igsoon dili gid pwede nga i-commit o dili gid pwede nga i-contribute kay commitment gyud. Kay ang tibok niyang kinabuhi ihawon gyud siya. Igsoon bugat kayo ang buluhaton kung dili nimo isalig sa Dios. Bugat kay mga pagsulay igsoon kung dili nimo itugyan sa Ginoo. We need God's wisdom. I hope nga nining takna maigsoon uban sa pagampo. Kining mga mensahe karon muhatag na usab kanatong kaligon ug magpapadayonon ta sa pagpamuhat taliwala ning pagantos. So, mga pagsulay
Nasayod ta nga ang Dios uban nato. Ang Dios mo ay naghatag natog kaligon. Ang Dios mo ay naghatag natog lutsanan nining tanan. Igsoon ayaw gid wala ang imong commitment ngadto sa Ginoo. O di na mataman atong tapuson pinagis pagampo. Langit nun nga mahanitak na as kabangtagon kami nagaduol kanimo Lord. Salamat kay Ginoo sa mga pulong karon kay imong palitok sa imong alagad ubos mga alagad nga nitaknaon. Salamat kay Ginoo sa imong pagpadayag uban sa gahom sa balang espiritu.